Imagine this, dalawang hubad na time traveler biglang sumulpot sa Los Angeles noong 1984. Yung isa, isang Terminator T-800, galing future para i-assassinate si Sarah Connor. Yung isa naman, si Kyle Reese, isang poging-pogi na soldier na ipinadala para protektahan siya. Charot! Si Terminator, walang hiya-hiya, pinatay si Bill Paxton, kinuha ang damit nito, at boom! Misyon na agad. Si Reese naman, nakatsamba ng pantalon mula sa isang pulubi, nagtago sa mga pulis, at sinimulan niyang hanapin si Sarah. Si Sarah, nagtatrabaho lang bilang waitress, walang idea na nasa gitna na pala siya ng isang malaking kaguluhan. Shoota! Ang gulo nate! Ay te, grabing eksena to. After mag-armas ng mga baril, si Terminator, walang patawad, sinimulan niyang patayin lahat ng Sarah Connor sa Los Angeles. Hanggang sa natrack niya yung tamang Sarah sa isang nightclub. Buti na lang, nandun si Reese. Nagkagulo sila ni T-800 at syempre, nagpakita ng tapang si Reese para iligtas si Sarah. Pagkatapos, kinausap ni Reese si Sarah at sinabi niya, "Te, galing ako sa future. May AI defense network na tinatawag na Skynet. Nagka-self-awareness, tapos naglunsad ng nuclear war laban sa humanity. Ikaw, Sarah, ang magiging ina ni John Connor, ang magiging leader ng resistance sa future. Siya ang pag-asa ng sangkatauhan." Drama level. Ultimate. Biglang sumugod ulit si Terminator, pero umatras ng makialam ang mga pulis. Sinabi ng mga detective kay Sarah na si Reese ay delusional lang, hindi nila alam ang totoo. Biglang bumalik si Terminator at walang awang pinatay lahat ng nasa daan nito. Takbo si Sarah at Reese at habang nagtatago, nag-confess si Reese kay Sarah. Sabi niya, "Te, ever since binigay sa akin ni John ang litrato mo sa future, mahal na kita." Ay nako, nagka-spark agad. Pero syempre, hindi pwedeng walang gulo. Sumugod ulit si Terminator at kahit nasunog na yung balat nito sa pagsabog ng isang tanker, tuloy pa rin ang paghabol nito. Si Reese, nagpakabayani para sirain si Terminator pero namatay siya sa attempt. Pero si Sarah, hindi pumayag na matalo. Sa huli, ginawa niyang pancake si Terminator gamit ang hydraulic press. Boom! Tapos na ang maliligayang araw. After all the chaos, fast forward ng ilang buwan, buntis na si Sarah. Nag-travel siya papuntang Mexico at doon, bumili siya ng Polaroid picture ng sarili niya. Wait for it! Yun mismo yung litrato na ibibigay ni John kay Reese sa future. Ang plot twist, di ba? Ngayon, 1995 na, pero technically, 2029 pa rin sa future. Si Sarah, nag-narrate ng mga nangyari sa Judgment Day, August 29, 1997, nang mag-self-aware si Skynet at maglunsad ng nuclear war. Sinabi niya kung paano sinubukan ni Skynet na sirain si John Connor sa pamamagitan ng time travel. Biglang may sumulpot na hubad na T-800 kumuha ng damit, boots, motorcycle at sunglasses. Tapos may isa pang time traveler na nagmaterialize, sinapak ang isang pulis at kinuha ang uniform nito. Meanwhile, si John Connor, 10 years old na ngayon, nakatira sa foster parents niya. Si Sarah naman nakakulong sa mental institution. Tapos, may scientist na si Miles Dyson na nagwo-work sa Terminator arm na nakuha mula sa 1984 attack. Siya yung tipong genius na hindi alam na yung ginagawa niya ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa future. Nung nagkita na yung T-800 at yung isa pang time traveler kay John, biglang nagka-revelation. Yung T-800 pala ay na-reprogram ni future John para protektahan ang younger self niya, yung kalaban nila. Isang T-1000, isang advanced na liquid metal Terminator na grabe ang powers. Parang shapeshifter na hindi mapatay-patay. After ng isang nakakapagod na chase, nagkita-kita na sina John, Sarah at yung T-800. Nagbonding sila, tinuruan nila yung T-800 na magmura at ngumiti. Ang cute lang te! Tapos, kinumbinsi nila si Miles Dyson na malapit nang mangyari ang Judgment Day.
nagplano silang pasukin ang Cyberdyne para sirain lahat ng Terminator technology. Pero syempre, hindi madali. Nasugatan si Dyson pero bago siya mamatay, pinasabog niya yung lab. Boom! Lahat ng ebidensya up in smoke. Tumakas sina John, Sarah at yung T-800 papunta sa isang steel mill pero hindi sila tinantanan ng T-1000. Doon na naganap yung brutal na laban. Sa huli, binaril ng T-800 yung T-1000 papunta sa isang vat ng molten steel. Naturok na yung liquid metal na yon. Pero hindi pa tapos, te. Yung T-800 alam niyang kailangan din siyang sirain para hindi magamit ulit yung technology niya. Kaya si Sarah, kahit masakit sa puso, ibinaba siya sa molten steel. Pero bago tuluyang malusaw, nag-thumbs up pa yung T-800. Ang sakit sa puso pero ang tapang. Ay te, fast forward to 2004. Hindi pa rin titigil si Skynet. Dahil hindi nila mahanap si John, nagpadala sila ng bagong Terminator, yung TX, super advanced at deadly. Misyon nito, patayin ang mga key members ng Future Resistance kasama na si Kate Brewster, ang magiging asawa ni John sa future. Pero syempre, may ipinadala rin ang Resistance, isang reprogrammed Terminator para protektahan sina John at Kate. Nahanap sila ng TX pero nakawala sila sa tulong ng Terminator. Tapos, biglang sinabi ng Terminator na inevitable na ang Judgment Day at magsisimula na mismo sa araw na yon. Shocked si John at Kate. Pinilit ni Kate na dalhin sila sa kanyang ama na siyang namamahala sa Skynet. Pero dito na yung plot twist. Inamin ng Terminator na pinatay niya si John noong July 4, 2032. Pero si Kate, reprogrammed siya at ipinadala pabalik sa past para protektahan sila. Hindi na nila naabutan para pigilan ang ama ni Kate sa pag-activate kay Skynet. Biglang nag-take over na si Skynet at nasugatan ng malala ang tatay ni Kate dahil sa TX. Pero bago siya mamatay, binigay niya kay John at Kate ang location ng core ni Skynet. Kinurap ng TX ang Terminator pero tinanggihan nito ang proseso na nagbigay daan kay John at Kate na makatakas. Habang hinahabol sila ng TX papunta sa isang bunker, nag-sacrifice yung Terminator para sirain ang TX. Boom! Heroic exit, te! Pero wait, nung nasa bunker na sina John at Kate, nalaman nilang walang core si Skynet. Yung bunker pala ay isang fallout shelter lang. At that moment, nagsimula na ang Judgment Day. Billions ang namatay. At si John, wala na siyang choice kundi tanggapin ang papel niya bilang leader ng Resistance. Balik tayo sa 2003. Si Marcus Wright, isang death row inmate, nag-sign over ng kanyang katawan sa Cyberdyne bago siya ma-execute. Fast forward to 2018, 14 years after Judgment Day, si John Connor na ang leader ng Resistance. Nag-raid sila sa isang Skynet facility, kung saan nakita nila ang mga human prisoners at ang plano para sa bagong Terminator, yung T-800 na may living tissue. Pero syuta, si John lang ang nakaligtas sa raid na yon. Tapos biglang lumitaw si Marcus Wright. Ngayon cyborg na siya. Ang gulo na naman, te! Si Marcus na save ni Kyle Reese. Yes, yung bata pa lang na future father ni John. Pero syuta, nahuli si Reese ng mga machines. Si Marcus naman nakipag-team up sa isang Resistance pilot na nag-promise na ipakilala siya kay John Connor. Pero habang naglalakbay, nasugatan si Marcus sa isang magnetic landmine. At dun niya nalaman na cyborg pala siya. Nahuli siya pero nakawala rin at sa proseso, nailigtas niya si John. Nagkasundo silang tulungan ang isa't isa para iligtas si Reese at iba pang prisoners. Pero wait, may pinakamalaking twist! Pinunit ni Marcus yung chip na nagko-connect sa kanya kay Skynet at tumulong siya kay John para labanan yung bagong T-800. Nagtagumpay sila pero nasaksak sa puso si John. Nakawala sila sa facility bago ito sumabog pero si Kate, asawa ni John, hindi kayang ayusin ang sugat sa puso niya. Malapit nang mawala si John, ang future leader ng Resistance. Pero si Marcus, nagpakabayani hanggang sa huli. Inalok niya ang sarili niyang puso para iligtas si John. Oo te, ibinigay niya ang buhay niya para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Balik tayo sa 2029. Si John Connor,
ipinadala ang kanyang ama pabalik sa nakaraan para masiguro ang kanyang sariling existence. Pero nung dumating si Reese sa past, hindi pala tulad ng inaasahan niya ang mga nangyari. Drama level, time travel mind blown na talaga. Ay te, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod na magagandang kwento. Pa-comment at like na rin sa ilalim. Share mo na rin sa mga tropa mo. Maraming salamat sa panonood te. Ingat lagi and keep shining.